Nakanap ng resibo ang tindahan na pinagnakawan daw ni Valerie ng cellphone. Kwento ng bantay, hindi na raw nila nagawang ituloy ang reklamo ng malamang may kondisyon sa pag-iisip si Valerie. Nung nag-inventory ako, ma'am, tapos nakasaya ko magbilang dito sa labas, ma'am. Tapos pumasok ako sa loob, dun sa stock room namin, ma'am. Tapos, eto una niyang kinuha. Inopen niya muna. Dito kasi yung CCTV namin, sir, na nakalagay. Tapos, parang nagdalawang isip siya na kunin yung pouch kasi puro lip tint lang. Then, nakita niya yung cellphone, sir, dito. Tapos, kinuha niya. Panawagan ng pamilya ni Valerie. Maunawaan ng mga tao ang kanyang kalagayan. Nakikiusap kami sa mga ma'am. Minsan pumupunta sila dito, kami yung humaharap. Naiintindihan naman yung iba, ma'am, yung sitwasyon niya. Minsan na raw nilang napatingnan si Valerie pero dahil sa hirap ng buhay, hindi nila na ituloy ang pagpapagamot sa kanya. Pinunta po sa Pangasinan noon yan, ma'am. Pina-check up ng kapatid niya. Pina-check up din pero wala rin nangyari, ma'am. Dahil stroke patient ang ama at menor de edad pa ang anak ni Valerie, pahirapan daw matutukan ang kalagayan niya. Marami lang akong gastos. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Tinawag ko makatrabaho, nandyan lang ako na ako maghanap ako ng pagkain namin. Sila gusto ko sana nandito sa bahay. Nakausap din ng resibo ang anak ni Valerie. Hindi raw niya maiwasang mahiya sa tuwing nababalitaan ng mga panggugulo ng ina. Takot na lang po. Baka may maghulisan. Nahihiya po. Kasi nakasaro. Sana gumaling na yung mama ko. Tanging hiling niya para sa kanyang ina. Ma, sana gumaling ka na. Para matugunan ang hiling ng pamilya ni Valerie, inilapit sila ng resibo sa Municipal Social Welfare and Development o MSWD ng Bayumbong Nueva Vizcaya. Nakakuha tayo ng dokumento mula sa pagamutan. Ito ang medical certificate na inilabas ng Region 2 Trauma and Medical Center Nobyembre noong nakaraang taon. Nakasaad dito na mayroong schizophrenia si Valerie, isang kondisyon sa isip na nakakaapekto sa ugali at sa persepsyon sa realidad ng isang tao. Piniliwanag din ng MSWD ang initial assessment kay Valerie noon at plano para sa kanya ngayon. So, since dito po sa province ng Nueva Vizcaya, wala po tayong facility na nagkikater sa need ni ma'am. Although meron po ang R2TMC, ang Region Trauma and Medical Center, pero unlike po sa Cagayan Valley Medical Center, wala pong mga expertise dyan sa R2TMC that could provide itong need. Para masimula na ang gamutan, nagdesisyon ng LGU na dalhin si Valerie sa Cagayan Valley Medical Center. Kaya ang ginagawa po namin dito, ina-address namin yung urgent need niya, which is kung very aggressive na talaga siya at hindi na mapakalma, nire-refer na agad namin siya sa CVMC, which is yung Cagayan Valley Medical Center ng Tuguegarao City for proper assessment, treatment, and medication po. Pero maya-maya lang, biglang nagwala si Valerie sa kalagitnaan ng mga pag-uusap. Para kumalma, inuwi muna si Valerie sa kanilang bahay. Kinabukasan, oras na para ihatid siya sa mental facility sa Cagayan Valley na may sapat na mga pasilidad para sa kanyang kondisyon. Doon muna mananatili si Valerie hanggang sa gumaling, pero umalis na naman daw si Valerie. Naaawa nga ako sa kanila. Nahanap ko doon sa bypass. Kasama ang resibo, sinuyod muli ni Diane ang mga lugar na madalas puntahan ni Valerie. Pero si Valerie, nakauwi na pala sa kanila at naghihintay sa kanyang pinsan. Nakaupo, madam, nagsusulat. May notebook siya, nagsusulat siya. Sinabi, nakita ng pinsan ko doon sa bypass. Sinakay niya ako, sinundok ko doon. Pagdating ng ambulansya na magkakatid kay Valerie, isinakay na siya ng health workers. Kasama ni Valerie ang kanyang anak, tiyahin at kapatid na magbabantay sa kanya sa facility. Ma'am, maraming salamat po sa GMA Resibo, ma'am. Salamat po at
may papagamot na namin yung kapatid ko, sir, ma'am. Para lubos na matulungan ang mga tulad ni Valerie na may karamdaman sa isip, kailangan ng walang hanggang suporta at pasensya mula sa kanilang mga mahal sa buhay. Kasabay nito ang tulong mula sa lokal na pamahalaan at mas mahabang pag-unawa mula sa lipunan. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel